habang ang karamihan ay tulog pa. May mga taong gising na, mga driver, mga delivery rider, mga manggagawa, mga taong ang buhay umiikot sa isang bagay, gasolina. Pero sa araw na ito, may kakaibang nangyayari. Ang presyo sa gasolinahan parang lasing na raket, pataas ng pataas. At ang masakit, hindi ito kasalanan ng driver, hindi rin ng gobyerno. Ang totoo, nanggagaling ito libu-libong kilometro ang layo sa gitnang silangan. Dalawang higante ang nagkakatitigan, Iran at Estados Unidos. Kapag ang dalawang ito ay nagbanggaan, hindi lang missile ang lumilipad, pati presyo ng langis. At kapag umakyat ang presyo ng langis sa mundo, may isang bansang unang napapasigaw, ang Pilipinas. Sa geopolitics, may isang brutal na katotohanan. Kapag may gera sa Middle East, sumasabog ang presyo ng langis dahil halos 20% ng oil supply ng mundo ay dumadaan sa isang makitid na daanan sa Persian Gulf. Ang Strait of Hormuz, isang shipping lane na parang arterya ng global energy. Kapag ito ay naharang, parang pinisil ang leeg ng ekonomiya ng mundo at sa kasalukuyang tensyon. May ulat ng oil price ay umakyat mula $70 pabuntang halos $120 per barrel. At may babala pa ang Iran na posibleng umabot ito sa $200 per barrel. Kapag nangyari yun, abay hindi lang gasolina ang tataas, pati pagkain, pamasahe, kuryente, at halos lahat ng bilihin. Dahil sa modernong mundong ito, langis ang dugo ng ekonomiya. Ngayon, bossing, bakit parang sobrang sakit ng oil crisis sa Pilipinas? Simple lang ang sagot. Halos lahat ng langis ng Pilipinas ay imported. Sa katunayan, umaabot sa 90% ng oil supply ng bansa ay galing sa ibang bansa. At karamihan pa nito ay mula sa Middle East. Ibig sabihin, kapag nagkagulo sa rehiyong iyon, parang may remote control ang gera sa presyo ng gasolina natin. Hindi pa tayo direktang nakikipaggera, pero ramdam na ramdam natin ang epekto. Kapag nagkagulo sa Middle East, may chain reaction. Ganito ang nangyayari. Natatakot ang shipping companies. Tumataas ang insurance ng oil tankers. Nababara ng shipping routes. Nababawasan ang supply. At kapag bumaba ang supply, automatic tataas ang presyo. Sa katunayan, ang Iran conflicts ay nagdulot ng disruption sa mahigit 15 million barrels per day na oil supply. Kaya nagpanik ang mundo at naglabas ang International Energy Agency ng 400 million barrels ng emergency reserve para lang pababain ng presyo. Pero kahit ganito kalaki ang release, hindi pa rin sapat para tuluyang patigilin ang oil shock. Ngayon, bossing, ito na ang pinakamabigat na bahagi. Dahil ang krisis na ito, hindi lang numero sa stock market. Ito ay tama sa ordinaryong Pilipino. Dahil kapag tumaas ang diesel, tumataas ang pamasahe, tumataas ang delivery cost, tumataas ang presyo ng pagkain. At kapag nagmahal ang gasolina, ang unang umiiyak ay jeepney drivers, tricycle drivers, delivery riders, farmers, fishermen. Dahil sa bawat litro ng diesel, nababawasan ang kita nila. At ayon sa mga ulat, ang oil price increase ay nagdulot na ng sunod-sunod na fuel price hike sa bansa. At kapag tumagal pa ang gera, mas lalaki pa ang problema. Sa gitna ng krisis, naglabas ng ilang hakbang ang gobyerno. Kabilang dito ang energy conservation policies, fuel subsidies para sa transport sector, paghahanap ng alternative suppliers, at may utos pa na bawasan ang energy use ng government offices ng 10%. Kasama pa rito
mas mataas na aircon temperature, flexible work setup at fuel saving measures. Pero kahit may ganitong hakbang, may limitasyon ang kayang gawin ng gobyerno dahil ang presyo ng langis ay global market price. Ang mas nakakatakot, ito ay maaaring simula pa lang. Kapag tuluyang naharang ang Strait of Hormuz, maaaring mawala ang 20% ng global oil supply. At kapag nangyari yon, ang presyo ng gasolina sa Pilipinas ay maaaring umabot sa 90 pesos per liter o higit pa. At kapag ganito na ang presyo, hindi na lang ito fuel crisis. Ito ay magiging economic crisis. At ito ang tanong ng bayan, kung bakit iba-iba ang presyo ng gasolina sa magkakatabing gasolinahan. Ang totoo, bossing, sa Pilipinas, pare-pareho halos ang kalidad ng gasolina dahil lahat ng fuel ay kailangang pumasa sa standard ng Department of Energy at Bureau of Philippine Standards. Ibig sabihin, ang regular gasoline ay may parehong minimum quality requirement. Pero bakit nga ba iba-iba ang presyo? Tatlong dahilan. Una, competition. Parang tindahan lang yan. May ibang gas station na bababaan ng presyo para makahakot ng customers. Pangalawa, location. Kung malayo sa refinery o depot, mas mahal ang transport cost syempre. Pangatlo, brand additives. May ibang kumpanya na naglalagay ng sariling cleaning additives sa fuel, pero maliit lang talaga ang difference sa performance. Sa huli, syempre, kanya-kanya tayong desisyon dyan kung saan tayo palagay at paniniwala. At ito pa ang isang katanungan. Kung pwede bang kontrolin ng gobyerno ang presyo ng gasolina? Dito nagiging interesting. Noong 1998, nagkaroon ng batas na tinatawag na Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Dahil dito, hindi na direktang kinokontrol ng gobyerno ang presyo ng gasolina. Ang presyo ngayon ay nakadepende sa global oil market at sa kompetisyon ng mga kumpanya. Ang ginagawa lang ng gobyerno, ito, mag-monitor ng presyo, siguraduhin na walang kartel, at magbigay ng subsidy kapag sobrang taas ng oil price. Kaya bossing, kapag nakita mong mas mahal ang gasolina sa kabilang kanto, hindi ibig sabihin na premium yon. Madalas, iba lang ang strategy ng negosyo. Ang gasolina crisis ay isang paalala ng isang bagay sa modernong mundo. Walang bansa ang tunay na hiwalay. Isang missile sa Middle East kayang patasin ang pamasahe sa Maynila. Isang drone strike kayang magpamahal ng sardinas sa palengke. At habang ang mga leader ng mundo ay naglalaro ng geopolitics, ang ordinaryong tao ay nagbabayad ng presyo. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi lang magkano ang gasolina. Ang tanong ay handa ba ang Pilipinas sa isang mundo kung saan ang enerhiya ay nagiging sandata ng geopolitics. So yun, kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng kwento, like, share at subscribe sa Tito John's TV. Dahil dito, hindi lang tayo nagkikwento. Binubuksan natin ang mata ng mundo. Shout out kay G801, GG Wellplay ng Baguio City, Erlinda Baza from Manila, Abdul Satar Tiago na nasa Riyadh, Kingdom Saudi of Arabia, Esperon family ng Negros Occidental, Eric Gono na nasa Hungary, Kai Gloria Gabo, Rain Allen Abinales ng Cubao, Hina JM Enzite at Kid ng Minalabak, Camarines Sur, Rick Galientes, ay Rowena Membrini ng Santo Tomas, Batangas, Buhay Butcher, at kay James Rowe National. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.